Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 21 hanggang 30 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Lahat ay nabigla nang malamang si Arthur, isang batang lalaki pa lamang, ang pumatay sa mga mang-aalipin upang iligtas si Prinsesa Tessia. Hindi madaling paniwalaan para sa mga elf na ang isang bata ay kayang gawin ang ganoong mapanganib na misyon at magtagumpay. Ngunit nanatiling kalmado si Arthur at matatag na sinabi na hindi mahalaga kung maniwala man sila o hindi, ang mahalaga ay ligtas nang naibalik si Prinsesa Tessia. Ang tanging hangarin niya ngayon ay makabalik sa kanyang pamilya sa kaharian ng Sapin. Nagulat si Tessia at emosyonal na tumayo, tinanong si Arthur kung aalis na talaga siya. Nang tawagin niyang Art si Arthur, isang palayaw na nagpapakita ng kanilang pagiging malapit, lalo pang nagulat ang lahat. Muling tinawag ni Arthur si Tessia bilang si prinsesa, at mahinahong ipinaliwanag na dahil sa masalimuot na kasaysayan ng mga tao at elf. Hindi na angkop para sa isang tao na manatili ng matagal sa kanilang kaharian. Higit sa lahat, nais lamang niyang makatiyak na ligtas ang kanyang pamilya at malaman nilang buhay pa siya. Nagpasalamat si Haring Alduin Eralit, ama ni Tessia at pinuno ng Eleanor, sa kabayanihang ipinakita ni Arthur. Bilang pasasalamat, nag-alok siya ng gantimpala. Ngunit ipinaliwanag niyang ang teleportation gate na nag-ugnay sa kaharian ng Sapin ay bumubukas lamang tuwing 7 taon sa panahon ng Triracial Summit. 5 taon pa ang hihintayin bago ito muling mabuksan. Bilang alternatibo, inialok ng hari na magpadala ng mga bantay upang ligtas na maihatid si Arthur pauwi, at inanyayahan siyang pansamantalang manatili sa kaharian, bagaman hindi lahat ay bukas ang loob sa mga tao dahil sa kasaysayan ng digmaan. Nagpasalamat si Arthur at yumuko ng may paggalang, ngunit mabigat pa rin ang kanyang kalooban. Kinagabihan, pumunta siya sa talon upang maligo at magpahinga, ngunit muli niyang naramdaman ang matinding pananakit sa kanyang dibdib, isang karamdaman na lumalala. Bumalik siya sa kanyang silid at niyakap ang mahiwagang itlog na iniwan sa kanya ni Sylvia, sabay sabing sana andoon siya upang gabayan siya. Biglang may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, agad siyang pinaksing sa tiyan ni Tessia. Galit si Tessia at sinumbatan si Arthur sa pagiging malamig sa kanyang pamilya at sa biglaang pag-alis nito. Ipinaliwanag ni Arthur na hindi siya naging malamig, naging magalang lamang siya dahil sila ang hari at reyna ng buong kaharian. Tumawa si Tessia at tumugo ng tihi na lalo pang ikinainis ni Arthur. Ngunit lumambot ang ekspresyon ni Tessia at inamin niyang ayaw niyang umalis si Arthur dahil ito ang kauna-unahang tunay na kaibigan niya. Umiti si Arthur, niyakap siya at hiniling na ipasyal siya sa kastilyo. Habang naglalakad, dinala siya ni Tessia sa paborito niyang bahagi ng kastilyo, isang hardin na nagiging napakaganda tuwing tagsibol kapag namumulaklak ang mga bulaklak. Ipinakita rin niya ang mga globies na nanginginain sa paligid. Nahuli niya ang isa at inabot kay Arthur, ngunit habang iniabot niya ito, naramdaman ni Arthur ang panganib. Mabilis niyang hinila si Tessia palayo at nasalo ang lumilipad na patalim na patungo sa kanya, sabay pigil sa kamao ng umatake, na laking gulat niyang si Lolo Varian pala. Gulat na gulat si Arthur at tinanong kung sinubukan ba talaga nitong patayin ang sariling apo. Nagkibit balikat lang si Varian at sinabing ang patalim ay mag-iwan lang naman ng pasa. At iyon ay isang laruan lang. Sa halip na humingi ng tawad, pinuri ni Varian ang mabilis na reaksyon ni Arthur at ang likas niyang galing. Bagamat kulang pa sa kontrol sa mana, nakita niyang may potensyal ang binata, kaya naniniwala na siya na kaya niyang patayin ang mga mang-aalipin dahil sa kanyang husay. Sa isip ni Arthur, mukhang may sira ang matandang ito. Ngunit sinaway agad siya ni Tessia at sinabing huwag guluhin si Arthur. Ngunit sinabi ni Varian na hindi siya nandito para lang mang-asar. Matagal na raw mula nang makatagpo siya ng isang kawili-wiling tao. Bigla niyang inihagis ang isang espada kay Arthur at hinamon itong makipaglaban. Tinawag siyang brat, senyales na magsisimula na ang tunay na pagsubok ni Arthur sa kaharian ng Eleanor. At dito nagtatapos ang chapter 21 ng The Beginning After the End. Sa gitna ng isang matinding pagsasanay, hinarap ni Varian Eralit, ang kilalang nakatatanda ng kahariang elfo.
Si Arthur sa isang laban, dala ng kanyang interes sa kakaibang potensyal at kakayahan ng binata. Matapos ihagis ni Varian ang espada kay Arthur, malinaw ang kanyang hamon para sa isang seryosong labanan. Nagulat si Tesha, apong babae ni Varian, at agad siyang tinawag, hindi makapaniwalang pinili nitong makipaglaban. Ngunit tahimik na pinagana ni Varian ang kanyang mana at tinawag si Arthur na isang nakakatakot na bata. Agad namang sinunggaban ni Arthur ang espada at umatake ng buong lakas. Bagaman mabilis at matalim ang kanyang mga galaw, mabilis din ang pag-iwas ni Varian at agad siyang nakaganti ng suntok, tinarget ang batok ni Arthur. Sa huli, nagawang harangin ni Arthur ang pag-atake gamit ang kanyang espada at braso. Sa loob-loob ni Arthur, dama niyang masyadong malakas ang kalaban. Kahit gamitin niya ang kanyang mana at tipirin ang kanyang mga galaw, hindi pa rin siya nakakasabay. Habang umiwas si Arthur sa isang suntok sa pamamagitan ng pagtalon paatras, agad namang sinundan ito ni Varian ng siko, tumama ito at napaurong si Arthur. Ngunit agad siyang bumalik at umatake ng sunod-sunod na zigzag na hiwa gamit ang espada, subalit muling na-block ito ni Varian. Sa kabila ng lahat, nananatiling dominante si Varian sa laban. Nang biglang mapunta ito sa likod ni Arthur at umatake patungo sa kanyang mga paa, gumawa ng isang matapang na diskarte si Arthur, nag-cartwheel siya, sabay talon at paikot sa ere upang lituhin si Varian. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagtagumpay si Arthur na tamaan ang noo ni Varian ng bahagya, bumagsak si Arthur sa gilid, medyo nawalan ng balanse. At agad namang tumakbo si Tesha papunta sa kanya, nag-aalala sa nangyari. Habang nakahiga sa lupa, hindi makapaniwala si Arthur na ang tanging naidulot ng kanyang pinakamalakas na atake ay isang gasgas lang. Hinawakan ni Varian ang kanyang noo at inamin ang kanyang pagiging mayabang, pinuri si Arthur dahil sa pagkakatama nito. Galit naman si Tesha at pinagalitan ang kanyang lolo, sabay kurot sa utong nito bilang ganting biro. Inireklamo niya na dapat hindi ito naging ganoon kabagsik kay Arthur, ngunit pabirong sagot ni Varian na kung naging banayad siya, baka si Arthur pa ang manira sa kanya. Sa hindi inaasahang pangyayari, inialok ni Varian kay Arthur na maging alagad niya na ikinagulat ng binata at ni Tesha. Tinanong ni Arthur kung seryoso siya at sinagot siya ni Varian ng may kumpiyansa na walang sinuman ang magpapalaya sa kanya habang siya ay nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Kinilala ni Varian ang kakaibang potensyal ni Arthur at sinabing maaari niya itong turuan ng mga bagay na hindi kayang ituro ng mga pinakamagagaling na salamangkero sa kahariang sapin. Ngunit nag-atubili si Arthur. Inamin niyang hindi niya matatanggap ang alok hanggat hindi niya alam ang kalagayan ng kanyang mga magulang na wala pa ring kaalaman kung siya ay buhay o patay. Sa pagkakaunawa sa pinagdaraanan ni Arthur, nag-alok si Varian ng paraan upang makipag-ugnayan ang binata sa kanyang pamilya. Ipinagtapat din ni Varian ang kanyang pagmamadali na may kinalaman sa isang bagay na napansin niya habang sila ay naglalaban. Ibinunyag ni Varian na napapansin niyang dumadanas si Arthur ng sunod-sunod at lalong lumalalang sakit sa kanyang mana core. Nang mangusat si Arthur sa pagkabigla, ipinaliwanag ni Varian na ito ay sanhi ng isang makapangyarihang puwersa na tinatawag na Beast Will. Ipinaliwanag niya na kapag ang isang mana beast ay umabot sa class E o mas mataas, nakakamit nito ang kakayahang ipasa ang sariling kakayahan o kalooban sa anak nito o sa isang taong pinili. Hindi na tinanong ni Varian kung paano ito nakuha ni Arthur, ngunit naalala ng binata si Sylvia, ang dragon na minsang tumama sa kanyang mana core. Nagbabala si Varian na ang Beast Will na nasa katawan ni Arthur ay masyadong makapangyarihan at delikado para sa isang batang katawan. Kung hindi ito makokontrol, maaari nitong sirain ang katawan niya mula sa loob. Ipinahayag din ni Varian na siya mismo ay may taglay na Beast Will at tinatawag na isang Beast Tamer, isang titulong nakakamit lamang kapag lubusang nasupil at nagapi ang halimaw na puwersa ng Beast Will sa loob ng isang tao. Sa huli, pinayuhan niya si Arthur na seryosohin ang kanyang alok dahil hindi lang ito usapin ng lakas, ito ay usapin ng buhay at kamatayan. At dito nagtatapos ang chapter 22 ng The Beginning After the End. Nagsimula ang araw ni Arthur sa isang magulong panaginip kung saan isang anino, mala medusa ang anyo, ay nakadagan sa kanya, pinipilit siyang hindi makagalaw. Habang nasa pagitan ng paggising at panaginip, iniisip ni Arthur kung ang halimaw na ito ba ay sumasagisag sa mga pasanin niya, mga takot, responsibilidad, at mga inaasahan ng iba na patuloy siyang binabagabag kahit sa kanyang pagtulog. Sa gitna ng kanyang panaginip, bigla siyang ginising ni Tesha na masiglang tinatawag siyang bumangon.
Nanginginig pa sa antok, napagkamala ni Arthur na ang magulong buhok ni Tesha ay ang halimaw sa kanyang panaginip at nagbiro pa siyang humingi ng 5 minuto pa. Na-offend si Tesha at agad na tinanong kung sino ang tinatawag niyang halimaw. Nagkapalitan sila ng masasayang asaran tungkol sa kanilang itsura hanggang sa mapunta ang usapan sa maseryosong bagay, ang balitang baka manatili na si Arthur sa kaharian ng mga elf. Sagot ni Arthur, malalaman pa ang desisyon matapos ang biyahe nila kasama si Elder Varion. Napakunot noo si Tesha at nagpumilit na tawagin siya sa palayaw niyang Tess imbes na prinsesa. Matapos mapaalis si Tesha para makapaghanda siya, bumaba si Arthur at narinig ang seryosong usapan nina Haring Alduin at Reyna Miriel, mga magulang ni Tesha, kasama si Elder Varion. Ipinahayag ng hari ang pagtutol niya sa pananatili ng isang tao sa kanilang kaharian dahil ito'y labag sa mga nakaugaliang tradisyon. Sumang-ayon si Reyna Miriel ngunit inilahad din ang pasasalamat niya kay Arthur sa pagligtas kay Tesha. Sa kabila ng pagtutol ng mag-asawa, buang pa siya ni Varion na tanggapin si Arthur bilang kanyang disipulo na nangangahulugang may proteksyon at katayuan na siya sa kaharian. Si Tesha ay tahimik na pumayag sa desisyon ng kanyang lolo at si Arthur na nakikinig mula sa di kalayuan ay ngumiti sa sarili na kumpirma niyang mapagkakatiwalaan nga si Varion gaya ng ipinangako nito sa kanya kagabi. Sa kanilang paglalakbay sakay ng karwahe, lumuwag ang tensyon. Tinawag ni Arthur si Varion na Gramps na ikinatuwa naman ng matanda. Habang pinag-uusapan nila ang patutunguhan, napahilig si Tesha sa balikat ni Arthur at nakatulog. Dito ay nagsimulang magkwento si Varion tungkol sa kanyang apo, na kahit prinsesa ay lumaki itong malungkot, madalas lokohin ng mga peking kaibigan, at napilitang magtayo ng pader sa pagitan niya at ng mundo. Ngunit mula nang dumating si Arthur, muli raw niyang nasilayan ang mga ngiti at tawa ng kanyang apo, higit pa sa mga nakaraang taon. Kitang-kita ang pasasalamat ni Varion sa impluensya ni Arthur sa buhay ni Tesha. Di nagtagal, dumating sila sa isang malayong bahay sa liblib na lugar. Nagtaka si Arthur kung sino kaya ang misteryosong taong mahalaga kay Varion para dayuhin nila ito. Sa halip na kumatok, sinipa ni Varion ang pinto na ikinagulat ng lahat. Binuksan ito ni Rina Darkasan, isang matandang elf na may matalim na pananalita. Ipinakilala siya ni Varion bilang isang matalik na kaibigan at isang bihirang uri ng salamangkero, isang deviant na tulad ng ina ni Arthur, ay hindi gumagamit ng karaniwang 4 na uri ng elemento ng mahika. Inimbitahan sila ni Rina na pumasok, at habang sila'y nakaupo, magalang na tinanong ni Arthur kung totoo ngang matutulungan siya nitong makontak ang kanyang mga magulang. Ngumiti si Rina at tinawag din si Varion na Gramps na ikinatuwa niyang marinig mula kay Arthur. Ipinaliwanag niyang siya ay isang diviner, isang salamangkero na may kakayahang sumilip sa nakaraan at hinaharap. Bagamat may ilang bahagi ng buhay ni Arthur na hindi niya masilip, sapat ang kanyang kapangyarihan para matulungan siyang makipag-ugnayan sa kanyang mga magulang. Pinayuhan niya si Arthur na ituon ang kanyang isipan sa imahe ng kanyang mga magulang habang tumitingin sa isang batya ng tubig na ginagawan niya ng mahika. Pumikit si Arthur at buong puso't isipan na inalala ang kanyang ina, ang kanyang makinang na uburan na buhok, kutis na parang araw, at ang palagiang pagkabahala sa kanyang noo. Sunod naman niyang inalala ang kanyang ama, matapang ang titig ngunit laging may ngiting nakakagaan ng pakiramdam, isang ama na masayahin sa bahay ngunit kahanga-hanga bilang mandirigma at leader. Buong damdamin siyang nanalangin na sana'y buhay pa sila. Pagmulat ng kanyang mga mata at pagtitig sa batya, isang imahe ang biglaang lumitaw, isang bagay na lubos niyang ikinagulat, at dito nagtatapos ang chapter 23 ng The Beginning After Then End. Nakatungo si Arthur sa ibabaw ng palanggana ng tubig, ramdam ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Unti-unti, ang tubig ay kumislap at nagpakita ng mga anyo, malabo sa una, pero unti-unting luminaw at naroon sila. Sina Alice at Reynolds, ang kanyang mga magulang, tahimik na nakaupo sa hapag, may nakahain na pagkain sa pagitan nila, ngunit litaw na litaw sa kanilang mga mukha ang matinding pagod at pag-aalala. Kahit pa mainit ang tahanan, dama ni Arthur ang malamig na lungkot na bumabalot sa paligid. Abala si Alice sa kusina, maingat na nagsasalin ng mainit na beef stew sa mga mangkok. Kumalat sa hangin ang mabangong amoy ng niluto, pero kahit iyon ay hindi kayang palitan ang bigat ng kalungkutan sa kanilang paligid. Lumapit si Alice sa lamesa, pilit na umiti habang iniabot ang pagkain. Kain na tayo. Anya, pilit pinapatatag ang boses, sinubukang gumanti ng ngiti si Reynolds. Wow! Ang sarap naman ng itsura ng beef stew na to, Alice. Anong espesyal na okasyon?
Biro niya pero halatang pilit ang kanyang kasayahan. Wala naman, sagot ni Alice habang umuupo. Matagal na rin kasi mula nang huli kitang ipinagluto, lalo na nang lumipat tayo rito. Bumagsak ang tingin niya sa nilagang karne, para bang nakikita niya roon ang isang panahon na puno ng tawanan at saya, noong buo pa sila, at si Arthur ay kasama pa nilang kumakain. Paborito mo at ni Arthur ang ulam na ito noon. Malungkot niyang naisip at walang kamalay-malay na idinampi ang isang kamay sa kanyang umuusbong na tiyan. Napansin ni Reynolds ang bulong ni Alice at mahinang nagtanong, "Anong sinabi mo, mahal?" Mabilis na umiwas ng tingin si Alice. Wala, mahina niyang sagot, ngunit baka sa kanyang tinig ang hirap na pinipigilan, nanlumo si Arthur sa nakikita. Ang bigat ng kanyang puso ay parang sasabog. Gusto niyang sumigaw, tumakbo sa kanila. Pinilit ni Arthur na pakalmahin ang sarili, at sa tulong ng mahika ni Rinya, ibinuhos niya ang kanyang isip sa koneksyon. "Hi Mom." "Hi Dad." Parang huminto ang mundo sa kanilang dalawa. Nanlaki ang mga mata ni na Alice at Reynolds, tila natulala, hindi makapaniwala sa sarili nilang naririnig. Nahulog ang kutsara mula sa kamay ni Reynolds at malakas na tumama sa lamesa. Nagkatinginan sila, nanginginig, "Ako to." "Si Arthur, ang anak ninyo," patuloy ni Arthur, puno ng init at pananabik ang boses. "Siguro naguguluhan kayo kung bakit naririnig ninyo ang boses ko sa isipan niyo. Ipapaalala ko ang lahat sa susunod. Pero ang importante muna, buhay ako. Buhay na buhay." Hinayaan ni Arthur na lumipas ang ilang sandali bago nagpatuloy, "Nakaligtas ako. Nahulog ako sa bangin pero nakaligtas din kahit muntik na." Bumagsak ang ulo ni Reynolds sa kanyang mga kamay, hindi na kayang itago ang pighati at galak. Si Alice naman ay napahawak sa dibdib, habol ang hininga habang pinipigilan ang pag-iyak. "Nakatira ako ngayon sa kaharian ng Eleanor kasama ang mga elf. Sana huwag ninyo sisihin ang sarili ninyo sa nangyari. Wala kayong kasalanan. Ipinagmamalaki ko ang naging desisyon ko noon. Kung mababalik ko man ang panahon, pipiliin ko pa rin ang ginawa ko kahit ikamatay ko pa." Hindi na nakapagpigil si Alice. Pumatak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Nanginginig ang buong katawan, "Gusto ko sanang umuwi ngayon na, pero may kailangan akong gamutin. May sakit ako na kailangang pagalingin bago makauwi. Hindi naman ako nasa panganib. Kailangan ko lang gumaling muna." Tahimik na umusad ang oras habang pinaparamdam ni Arthur ang kanyang pagmamahal at pag-asa sa bawat salita. "May isang mage dito, kagaya mo, Mom, isang deviant. Siya ang tumutulong para makarating sa inyo ang boses ko. At Dad, araw-araw akong nagsasanay sa mahika at espada. Huwag kang magulat kung matalo na kita sa susunod nating sparring." Napangiti si Reynolds sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang maikling, putol-putol na tawa ang lumabas mula sa kanyang labi. Si Alice naman ay tuluyan ng napaiyak ng malakas, "Mahal." Umiiyak na sabi ni Alice, "Dahan-dahan lang, mahal ko." Sabi ni Reynolds, nanginginig ang boses, "Mom, Dad. Mahal na mahal ko kayo," sabi pa ni Arthur, at sa mga salitang iyon, tuluyang bumigay si Alice. Tumayo siya at mabilis na yumakap kay Reynolds, umiiyak sa kanyang dibdib. Mahigpit silang nagyakapan, parehong binabalot ng matinding kaluwagan at ligaya, "Buhay si Art." Bulong ni Alice, paulit-ulit na inuusal ang hindi niya akalaing muli niyang masasabi. Napuno rin ng luha ang mga mata ni Arthur habang pinapanood ang eksena. Pinunasan niya ang kanyang mga pisngi, pinilit tumindig ng matatag. Sa puso niya, isang panibagong alab ng pag-asa at determinasyon ang sumiklab. Tumalikod siya sa palanggana at humarap kay Varion na tahimik na nakamasid sa kanya. Sa isang malalim na hininga, buong tapang na sinabi ni Arthur, "Handa na ako." At dito nagtatapos ang chapter 24 ng The Beginning After the End. Matapos makausap ang kanyang mga magulang, muling bumalik si Arthur sa kaharian ng Eleanor kasama sina Varion at Tessia. Pagdating nila sa palasyo, sinalubong sila ni Haring Alduin at Reyna Miriel. Habang papasok si Arthur sa bulwagan, pinigilan siya ni Haring Alduin na may seryosong ekspresyon sa mukha. Sa isang mahinahong tinig, inamin ng hari na ang matagal na panahon niyang pamumuno ay nagpatigas sa kanyang pananaw at naging makaluma siya sa pag-isip. Agad namang nagsalita si Reyna Miriel at buong kababaang loob na humingi ng tawad sa naging pagtrato nila kay Arthur noon, lalo na't tutol sila noong una sa pananatili ng isang tao sa puso ng kaharian ng mga elf. Taos puso nilang tinanggap si Arthur at sinabi ni Miriel na ituring na rin niyang tahanan ang Eleanor. Nakangiti sa gilid si Varion, dating hari at ama ni Alduin. Nahalatang natuwa sa kinalabasan ng pag-uusap,
Dagdag pa ni Haring Alduin, si Arthur ay hindi lamang tagapagligtas ng kanyang anak na si Tessia, kundi pati na rin ang unang disipulo ng kanyang ama, si Elder Varian. Inilahad niya ang kamay upang formal na tanggapin si Arthur, at tinanggap naman ito ni Arthur na may pasasalamat. Pagkatapos ay biglang nagsalita si Tessia at nagsabing, kung totoo nga ang pagsisisi ng kanyang mga magulang, ay hayaan silang maglibot ni Arthur sa lungsod. Napatinginan lang ang mag-asawa sa isa't isa, ngunit hindi na tumutol pa. Habang hinihintay ni Arthur si Tessia sa labas, dumating ito ng masigla at agad siyang hinila para simulan ang paglilibot. Sa hindi nila alam, palihim silang sinusundan ni Varian na nagbihis upang hindi makilala. Habang naglalakad sa gitna ng masiglang lungsod ng mga elf, bigla silang nakabangga ng isang batang elf na mayabang at agad nandidiri. Sa halip na humingi ng paumanhin, galit pa itong nagreklamo na nahawakan siya ng germs mula sa tao. Kinutya siya at sinabing hindi siya nababagay sa Eleanor kahit na paborito siya ni Elder Varian. Tinawag pa siyang unggoy ng kanyang mga kasamahan, hinila na lang siya ni Tessia palayo, sinasabing huwag na lang silang pansinin. Ngunit sa halip na mainis, napangiti si Arthur. Para sa kanya, sobrang kitsch ng eksena, parang eksenang kinuha mula sa isang baduy na kwento. Dahil dito, naisipan niyang asarin ang mayabang na batang elf. Ipinakilala ng bata ang sarili bilang si Farid Ibsar II, at mayabang na inalok si Tessia ng paglalakad habang minamaliit si Arthur. Umarting nagulat si Arthur at sinadyang maliin ang pangalan nito bilang Farid Ibsar, kunwaring bilib na bilib sa kanyang katalinuhan. Sa simulay natuwa si Farid ngunit agad napansin ang panunukso ni Arthur. Nagalit siya, tinawag si Arthur na mangmang, at ipinaliwanag ang tamang bigkas ng kanyang pangalan. Nagpatuloy si Arthur sa pang-aasar, lumuhod pa't nagpanggap na nagpapakumbaba sa dakilang henyo. Halos hindi na makapagpigil sa kakatawa si Tessia. Ngunit si Farid ay hindi natuwa. Sa labis na kahihiyan at galit, ibinagsak niya ang isang panyo sa lupa, isang tradisyonal na porma ng hamon, at inanyayahan si Arthur sa isang duelo. Sandaling nagulat si Arthur at nag-isip kung gaano kaseryoso ang mga duelo sa kultura ng mga elf. Agad namang sumingit si Tessia at pinagalitan si Farid sa pagbibigay ng hamon sa disipulo ni Elder Varian. Gayunman, nagmatigas si Farid at sinabing itinuro sa kanya ng kanyang ama na huwag hayaan ang sinuman na tapakan ang kanyang dangal. Itinuro niya ang kanyang wand kay Arthur at sinabing ang pagtanggap o pagtanggi sa duelo ay magdadala rin ng kahihiyan sa pangalan ni Varian. Napapaligiran na sila ng mga nanonood. Kabilang ang ilang matatanda at kabataan, tahimik si Arthur, ngunit inakala ni Farid na pumapayag siya. Ipinasa ni Farid kay Tessia ang pag-opisyal ng duelo, at walang nagawa si Tessia kundi itaas ang kamay at ipahayag ang pagsisimula. Buong yabang na nagsimulang magsalita si Farid, ngunit bago pa siya makapagbitaw ng kahit anong mahika, sa isang kisap mata ay nasa harap na niya si Arthur. Isang suntok lang ang ibinigay ni Arthur, at agad siyang bumagsak sa lupa, napabuntong hininga si Arthur sa pagka-disappoint. Yun na yon? Anya. Alam na ni Tessia ang mangyayari, kaya't agad niyang hinawakan ang kamay ni Arthur at nagyayang tumakbo palayo habang natatawa. Habang tumatakbo sila, napatingin si Arthur kay Tessia at unti-unting nadama ang mas malalim na pagtingin at pasasalamat sa prinsesang ito, magaan ang loob, totoo, at laging nasa tabi niya. Nagpatuloy ang maghapon sa pagbisita sa iba't ibang lugar, mga tindahan, aklatan at mga tanawin ng lungsod. Bagamat nakakatawa ang insidente kay Farid, ang masayang sandali nila ni Tessia ang tunay na nagpatahimik sa isip ni Arthur. Sa pagtatapos ng araw, tinanong ni Tessia si Arthur kung kinakabahan siya para sa pagsasanay sa ilalim ni Elder Varian na magsisimula kinabukasan. Naalala ni Arthur ang sinabi ni Varian, ang pagsasanay ay magiging matindi at masakit, parang paglulubog ng katawan sa kumukulong alkitran. Malalayo siya sa pamilya at mawawala ang anumang uri ng ginhawa. Ngunit sa kabilang banda, kung kakayanin niya, magiging napakalaki ng gantimpala. Ngumiti si Arthur at sumagot na hindi siya kinakabahan, excited siya. Naalala niya kung gaano kalayo na ang kanyang narating, mula sa mga pagsubok sa kanyang nakaraan hanggang sa muling pagkikita nila ng kanyang pamilya. Pinisil niya ang kanyang kamao at buong tapang na sinabi na handa siyang harapin ang sakit, ang hirap at ang lahat ng dadating. Sabik siyang salubungin ang kinabukasan, anuman ang hatid nito, at dito nagtatapos ang chapter 25 ng The Beginning After the End. Matapos ang 3 taon ng matinding pagsasanay sa kaharian ng Eleanor,
malapit nang matapos ni Arthur ang isang mahalagang yugto ng kanyang pag-aaral, ang ganap na pag-aangkop ng makapangyarihang beast wheel na kanyang minana. Isang umaga, nagising siya sa marahas na paraan. Ginamit ni Tesha ang mana upang pilipitin ang kanyang bukong-bukong dahil hindi siya magising. Natauhan si Arthur sa sakit at sinita si Tesha. Ngunit nagbiro ito at sinabing dapat nga raw ay nagpapasalamat siya dahil isang magandang dalaga ang gumigising sa kanya. Nagpatuloy ang kanilang biruan habang bumababa sila at si Tesha ay nagtatanong pa kung maganda ba ang isang kasambahay na nadaanan nila. Umiwas si Arthur sa tanong, ngunit hindi na nakaligtas sa pagalit na pagsalubong ni Varion, lolo ni Tesha, at mahigpit na guro ni Arthur na agad nagsimula ng kanilang aralin. Ipinaliwanag ni Arthur ang sistema ng elemento sa mahika at ang pagkakaiba-iba ng kakayahan ng mga lahi, ang mga tao, elf, at duwende. Ayon sa kanya, may 4 na batayang elemento, tubig, lupa, hangin, at apoy. Mayroon ding mas mataas na uri ng mga elementong ito, tulad ng kidlat, yelo, tunog, at grabidad na tanging mga bihasa lamang ang kayang kontrolin at tinatawag silang deviants. Limitado ang mga duwende sa apoy at lupa, ngunit likas sa kanila ang kakayahang bumuo at magkontrol ng metal, at ang ilan ay nakakalikha pa ng magma. Ang mga elf naman ay may mataas na affinity sa tubig, hangin, at lupa, at may mga pambihirang pagkakataon na may elf na nakakontrol ng mga halaman. Gayunpaman, hindi sila nagkakaroon ng deviants ng mas mataas na anyo ng mahika. Sa kabilang banda, ang mga tao ay maaaring matuto ng alinman sa 4 na elemento at sila lamang ang lahi na kayang makalikha ng deviants sa kahit anong uri, kasama na ang mga anomalies na hindi pasok sa karaniwang kategorya. Tulad ng emitters o mga manggagamot, nagtanong si Tesha kung bakit hindi rin nagsasanay ng pisikal si Arthur tulad niya. Sa isip ni Arthur, ramdam niya ang mga likas na pagkakaiba ng mga lahi. Sa mga tao, ang maagang paggising ng mana ay bihira, ngunit sa mga elf, normal lang na mangyari ito sa edad na 10, at si Tesha pa nga ay nagising sa edad na 9. Habang si Tesha ay patuloy na nagsasanay sa pakikipaglaban at conjuring, si Arthur ay nagtuon ng pansin sa pagsasanib ng kanyang katawan at mana, isang prosesong nagpapalakas ng kanyang buto, kalamnan, at laman loob upang mas maging matatag kaysa sa kahit anong mandirigma. Ipinagtanggol siya ni Varion kay Tesha, at sinabing kahit hindi halata, ang katawan ni Arthur ay magiging mas matibay kaysa sa inaakala. Ngunit mabilis na ipinaalala ni Arthur na nakakaramdam pa rin siya ng sakit sa kabila ng lahat. Sa huling bahagi ng proseso, sinimulan ni Varion ang pagsindi sa mana core ni Arthur sa pamamagitan ng pagbuhos ng malaking halaga ng kanyang sariling mana. Binalaan niya si Arthur na maaari lang itong maramdaman na parang init, pero isang malakas na pagsabog ang sumunod. Pareho silang natapon ni Tesha. Nang humupa ang enerhiya, nakitang nakahandusay si Arthur ngunit tila ayos naman. Sa gulat ni Varion, muling tinanong nito kung anong nilalang ang nagbigay ng kanyang beast wheel kay Arthur. Walang pag-aatubili, sinabi ni Arthur na ito ay isang dragon. Lubos na nabigla si Varion, hindi makapaniwalang isang tunay na dragon tamer ang kanyang tinuruan, kalaunan, habang nagpapahinga si Arthur sa kanyang kama. Tahimik na nakaupo si Varion sa kanyang tabi. Nagbiro si Arthur tungkol sa naging reaksyon ni Varion kanina at bahagyang napahiya ang matanda. Pagkatapos nito, ibinalita ni Varion ang hindi inaasahang balita. Ang pag-alis ni Arthur mula Eleanor ay itinakda na sa loob ng 4 na buwan, mas maaga ng halos 2 taon sa inaasahan. Paliwanag ni Varion, ito ay dahil sa kumpirmadong pagdaraos ng isang interracial tournament sa pagitan ng kabataan mula sa 3 kaharian. Bubuksan ang mga portal sa lungsod ng Xerus sa Sapin na mag-ugnay sa Eleanor at sa kaharian ng Darv. Sa wakas, makikita na ni Arthur ng personal ang kanyang mga magulang na ilang taon na niyang tinitingnan mula sa malayo sa tulong ni Rinya. Nagtaka si Arthur kung kaya ba wala si Tesha ay para maipagbigay alam sa kanya ito ng pribado. Bago umalis, tiniyak ni Varion na siya na ang bahalang magpaliwanag kay Tesha at sinabing ang natitirang 4 na buwan ni Arthur ay magiging mas mahirap pa ang pagsasanay kaysa dati. Nang mag-isa na si Arthur, nagmuni-muni siya tungkol sa nalalapit na pagbabalik. Ngunit bigla niyang napansin ang itlog na ibinigay sa kanya ni Sylvia, ang dragon na nagkaloob ng kanyang beast wheel. Nagsimulang magliwanag ito at gumulong mula sa sofa. Napatingin si Arthur habang dahan-dahan itong nagkakaroon ng bitak, isang palatandaan na may isang pambihirang nilalang ang malapit ng isilang. At dito nagtatapos ang chapter 26 ng The Beginning After the End. Habang gumugulong mula sa sopa ang misteryosong bato ni Sylvia at unti-unting nagkakabitak,
gulat na gulat si Arthur nang makita itong naglalabas ng kakaibang liwanag. Sa hindi niya inaasahan, hindi pala ito isang ordinaryong alaala o kristal, kundi isang itlog. Pagkapisa ng itlog, lumitaw ang isang maliit na itim na dragon, nakatingin sa kanya ng may pagkamausisa. Hawak niya ito ng marahan sa kanyang mga kamay habang iniisip kung totoo ba ang nangyayari. Isa kang dragon, di ba? Tanong niya. Sumagot ang nilalang ng masayang cue na ikinatuwa ni Arthur. Ngunit biglang kinagat siya ng munting dragon at nag-iwan ito ng marka sa kanyang kamay. Laking gulat niya nang biglang marinig sa kanyang isipan ang salitang mama. Inikot niya ang kanyang tingin, naguguluhan kung saan nanggaling ang boses, at natanto na ang dragon ang nagsabi niyon gamit ang isipan. Sinubukan niyang itama ito at sinabing, lalaki ako, kaya papa na lang. Lalong namangha si Arthur nang ulitin ng dragon ang salitang papa na may masayang ngiti. Pinangalanan niya itong Sylvie bilang pag-alala sa ina nitong si Sylvia. Habang hinihimas niya ito, naramdaman niya ang isang matibay na koneksyon sa pagitan nila, isang emosyonal na ugnayan na dulot ng markang iniwan ng kagat. Naisip niyang, sa murang edad na 8 taon, may tatoo na siya at isa ng ama. Sa isip niya, talagang rebelde na siya. Kalaunan, nakatulog si Arthur sa pagod, ngunit nagising sa gabi nang marinig ang isang tunog. Bumangon siya agad at nakita si Tesha na hawak si Sylvie. Noong unay nabigla siya. Pero agad siyang nakampante nang makilalang si Tesha lang pala. Manghang-mangha si Tesha sa munting dragon at tinawag itong napaka-cute, habang umiiyak si Sylvie sa isipan ni Arthur, humihingi ng tulong at tumatawag ng papa. Tinanong ni Tesha si Arthur kung talagang nakakapag-usap sila ng dragon sa isip. Medyo naiinggit siya at sinabing, siguro kung kaya ko rin siyang kausapin, magugustuhan niya rin ako. Tumawa si Arthur at sinabing baka mas magustuhan siya ni Sylvie kung hindi siya tumitig dito na parang mandaragit. Inilalarawan ni Sylvie ang pagkairita niya sa pamamagitan ng panggagaya kay Tesha. Habang naglalakad sila, nakita nila si Varion, ang lolo ni Tesha. Masigla itong ipinakilala ni Tesha kay Varion bilang bagong alaga ni Arthur. Nang makita ni Varion si Sylvie, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Bibrat. Ikaw. Iyan ay. Halos hindi siya makapaniwala at sinabing baka maagang mamatay siya dahil sa lahat ng gulat na dulot ni Arthur. Ipinaliwanag ni Arthur kung paano napisa si Sylvie at ang kakaibang koneksyon nila. Ayon kay Varion, ang mga nilalang na tulad ni Sylvie ay karaniwang napipisa lamang kung may presensya ng kanilang kauri. Ang tanging paliwanag nila ay ang pagkagising ni Arthur sa kalooban ni Sylvia noong nakaraang araw na siyang naging sanhi ng pagpapapisa kay Sylvie. Nagtanong si Arthur kung kailangan ba niyang itago si Sylvie sa pagbabalik niya dahil maaaring hindi maunawaan ng iba ang kapangyarihan nito. Ngunit sinabi ni Varion na maaari niyang ipagkunwari na isa lamang itong bihirang mana beast. Gayunpaman, sinabi rin ni Varion na mas may dapat siyang pagtuunan ng pansin ang kanyang pagsasanay. Ngayong ganap nang nagising ang kalooban ng dragon at buo na ang kanyang mana core, panahon na raw upang palakasin ang mga ito. Hinagis ni Varion ang espada kay Arthur at ipinaliwanag na ang pinakamahusay na paraan upang mapaunlad ang unang yugto ng kanyang beast will ay ang patuloy na pakikipaglaban. Sumasang-ayon si Arthur at sinabing may saysay ito. Ngunit nagulat siya nang sabihin ni Varion na makikipaglaban siya sa isang kapwa beast tamer na marunong gumamit ng mga yugto. Sa di inaasahang pagkakataon, nagbago ang aura ni Varion, naging madilim at nakakatakot, tila ba sumasagisag ng kamatayan. Dito lamang napagtanto ni Arthur na si Varion mismo ang makakalaban niya. Ngumiti si Varion at sinabing, "Ngayon, maglaban tayo, bata." Sa ganitong paraan nagsimula ang panibagong kabanata sa buhay ni Arthur, isang kabanatang puno ng matinding pagsubok, laban, at ang matibay na ugnayan sa batang dragon na ngayon ay tinuturing na niyang anak. At dito nagtatapos ang chapter 27. Namangha si Arthur nang masaksihan niya ang buong anyo ng beast will ni Varion, isang nakakatakot at aninot hayop na anyo na sumasalamin sa mapanganib na kagalingan ng isang shadow panther. Mula sa kanyang pananaw, inalala ni Arthur ang tungkol sa mga beast tamer, mga mago na namamana ang kakayahan ng isang mana beast sa pamamagitan ng proseso na may dalawang yugto. Ang una, na tinatawag na Aquarface, ay nagbibigay daan sa kanila upang pansamantalang gamitin ang pisikal na lakas ng kanilang alaga. Ngunit sa mas bihirang ikalawang yugto, ang Integrate Phase, saka lamang lubusang nagagamit ng isang mago ang natatanging kakayahan ng kanilang hayop, na kadalasang inaabot ng taon o dekada upang makamit.
Matapos ang matagal na pagsasanay, narating na ni Verion ang yugtong ito, at ang resulta ay isang anyong taglay ang bilis at katahimikan na hindi na kayang masundan ni Arthur. Sa isang nakakatawang babala, ipinakita ni Verion ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng biglaang pagkawala at paglitaw sa likuran ni Arthur na walang kalaban-laban sa bilis nito. Sa sobrang tensyon ng sitwasyon, napilitan si Arthur na sumuko, inaming hindi niya kayang sabayan ang bilis ni Verion at na ang anyong iyon ay parang bangungot. Tinanggal ni Verion ang kanyang anyo at mumiti, inamin na bagaman makapangyarihan, may limitasyon at pagod pa rin ang hatid ng transformasyong iyon. Lalong humanga si Arthur sa kakayahan nitong mawala ang kanyang presensya. Naayon kay Verion ay dahil sa likas na abilidad ng Shadow Pander na manipulahin ang hangin at tunog. Simula noon, naging abala si Arthur sa araw-araw na masinsinang pagsasanay sa ilalim ng masusing paggabay ni Verion. Sa tulong nito, unti-unting naabot ni Arthur ang unang yugto ng kanyang Dragon Will at natutunan niyang itago ang presensya ng kanyang Beast Will mula sa ibang mga mago. Kapag hindi siya abala sa pagpapalakas ng kanyang Mana Core o sa pag-aaral ng mga iniwang aral ni Sylvia, abala siya sa pakikipaglaban kay Verion, mga labang humubog sa kanyang katawan at disiplina. Mabuti na lamang at ang proseso ng assimilation ng Beast Will ay nakatulong upang kayanin ng kanyang katawan ang walang humpay na pagsasanay. Sa mga oras na wala siyang ginagawa, pinili ni Arthur na damhin ang mga simpleng kaligayahan ng kabataan. Gaya ng hiling ni Sylvia. Mahalaga ang mga sandaling ito, lalo na sa lumalim niyang ugnayan kay Tessia. Araw-araw silang magkasama nitong mga nakaraang taon, kaya't naging napakabigat na sabihin ang balita ng kanyang nalalapit na pag-alis. Nang dumating ang araw ng pamamaalam, hindi napigilan ni Tessia ang kanyang emosyon at napaiyak. Maingat siyang inaliw ni Arthur sa kanyang silid, tiniyak na magkikita pa rin sila balang araw. Kinabukasan, habang ininspeksyon ni Arthur ang balahibo ni Sylvia na ginagamit niya upang itago ang marka ni Sylvie, biglang lumitaw si Verion sa kanyang likod, kasama si Tessia na nakasilip mula sa likuran. Sinabi ni Verion na oras na para umalis at iniabot sa kanya ang isang medal na may selyo ng Eralit House na magsisilbing gabay sa gubat. Nagpasalamat si Arthur kay Gramps na sumagot naman ng isang biro na maaari rin daw siyang humanap ng bagong prinsesa para pabalikin siya. Kaagad na pinisil ni Tessia ang balbas ng kanyang lolo sa inis. Humarap si Arthur kay Tessia at hinikayat itong magsanay ng husto, sinabing inaasahan niyang mas malakas na ito sa muling pagkikita nila. Niyakap nila ang isa't isa habang umiiyak si Tessia at buong puso silang nagpaalam. Sa loob ng karwahe, hindi inaasahang bumungad kay Arthur ang isang kakilala, si Faerit Ibzar, isang marangal na elf na minsan niyang natalo sa isang labanan. Binati siya nito ng sarkastikong biro, halatang hindi pa rin nakakalimot sa pagkatalo. Sa nakaraan, natalo siya ni Arthur sa isang duelo nang suntukin siya nito bago pa man makapagbitaw ng anuman. Bagaman may galit sa pananalita ni Faerit, tahimik na humingi ng tawad si Arthur, bagay na nagpakalma sa tensyon. Habang naglalakbay sila, napuno ng tawanan ang karwahe dahil sa pang-aasar ng isang kasama nilang babae kay Faerit na tinatawag pala ng lahat na Fei-Fei. Galit na galit si Faerit sa palayaw na yon habang nagtatawanan ang iba. Naging magaan ang biyahe at matapos ang ilang oras ng kwentuhan at kasiyahan, dumating na sila sa kanilang destinasyon. Habang sumisilip sa bintana, naramdaman ni Arthur ang muling pag-usbong ng kasabikan. Sa wakas, narating na nila ang kanyang susunod na yugto sa buhay, ang lumulutang na lungsod ng Xerus, kung saan hinihintay siya ng kanyang mga magulang, at dito nagtatapos ang chapter 28 ng The Beginning After the End. Pagkatapos ng 3 mahabang taon ng pagkakahiwalay, dahil sa isang trahedyang insidente ng mga tulisan. Sa wakas ay nakabalik na si Arthur sa lungsod ng Xerus, kung saan kasalukuyang naninirahan ang kanyang pamilya. Nakatayo sa harap ng isang malaking bahay kasama ang kanyang tapat na alagang si Sylvie, isang maliit na dragon na naging kasama niya sa maraming pagsubok, na pabuntong hininga si Arthur habang nilulukob ng emosyon. Marami na ang nangyari simula nang huli silang magkita ng kanyang pamilya, muntik na siyang mamatay, nawalan ng isang mahalagang tao, si Sylvia, ang ina ni Sylvie, nakapatay siya ng mga masamang tao, ang mga mang-aaliping dumakip kay Tessia. At dumaan siya sa matinding pagsasanay upang masanib ang kapangyarihang iniwan sa kanya ni Sylvia. Ngunit sa lahat ng iyon, wala pang kasing kaba ang nararamdaman niya ngayon, ang muling pagkikita nila ng kanyang pamilya. Pagkatok niya sa pinto, may narinig siyang boses ng isang batang babae na ikinagulat niya. Binuksan ng isang matandang kasambahay ang pinto at nagtaka kung sino siya.
Ngunit nagbago ang ekspresyon nito nang yumuko si Arthur at nagpakilalang Arthur Lewin. Sa likod ng kasambahay, may isang batang babaeng nakahawak sa kanyang palda na nakatingin kay Arthur. Bago pa man siya makapagtanong, isang babae ang dumating, si Alice, ang kanyang ina, bitbit ang isang mangkok at kutsara. Sinaway nito ang bata, si Eleanor, ngunit natigilan ito nang makita si Arthur, na bitawan ang dalang mangkok at kutsara. Si Arthur, na naiiyak na, ay napagtanto na ang batang babae ay ang kanyang kapatid. Habang umiiyak ngunit nakangiti, sinabi niya, "Hi, Mom. Nandito na ako." Agad siyang yakap ni Alice habang lumuluha sa tuwa. Si Eleanor, naguguluhan ngunit ramdam ang emosyon, ay napaiyak na rin habang nakayakap kay Alice. Maya-maya pa, dumating si Reynolds, ang ama ni Arthur, matapos sabihan ng kasambahay. Mabilis siyang yumakap mula sa likod kay Arthur at buong tuwang sumigaw ng pangalan ng anak. Sabay-sabay silang nagyakap, luhaan ngunit punang ligaya. Pagpasok nila sa loob ng bahay at naupo sa sala, unti-unting naging kalmado ang lahat habang nagtatanungan. Agad na inusisa ni Alice ang kanyang anak, kung kumusta na ang kanyang kalusugan, kung gumaling na ba ang karamdaman na sinabi sa kanila, at kung kumakain ba ito ng maayos. Pinakalma siya ni Arthur at sinabing mas maganda ang kalagayan niya ngayon kaysa dati. Si Reynolds naman ay humanga sa naging pisikal na pagbabago ng anak. Si Eleanor, na yakap-yakap si Sylvie, ay ipinakilala ni Alice kay Arthur bilang kanyang kuya, ang bida sa mga kwentong ikinukwento sa kanya tuwing gabi. Dahan-dahan siyang lumapit at mahiyain na nagsabing, "Hello, Big Brother," na ikinangiti ni Arthur habang sinagot ito, "Nice to finally meet you, Sister." Nang kumalma na ang lahat, ikinuwento ni Arthur ang kanyang karanasan mula sa insidente ng pagkahulog sa bangin. Bagamat nagtitiwala siya sa kanyang mga magulang, pinili niyang hindi sabihin ang tungkol kay Sylvia at ang totoong dahilan ng kanyang lakas. Sa halip, sinabi niyang maswerte siyang nakaligtas dahil sa likas na paggamit ng mahika at gumaling habang nasa kaharian ng mga Elven sa Eleanor kasama si Tessia. Nang matanong kung sino si Sylvie, ipinaliwanag ni Arthur na natagpuan niya ito sa pugad ng isang mana beast at inalagaan simula noon matapos mamatay ang ina nito. Muling tinanong ni Alice kung sigurado siyang wala na ang sakit niya. Ngumiti si Arthur at sinabing wala na itong dapat ipag-alala. Ang lahat ay dahil lang sa hindi pa matatag ang kanyang mana core nang maagang magising ang kapangyarihan niya. Sa kanyang isipan, inamin niyang masama ang pakiramdam niya sa pagtatago ng katotohanan, ngunit alam niyang mapanganib itong sabihin hanggang hindi pa siya sapat na malakas upang protektahan sila. Ibinangon ni Reynolds ang usapan tungkol sa mana core, at agad siyang pinagsabihan ni Alice na huwag muna. Pero nagbiro si Reynolds na tradisyon na nilang magkumpara ng pag-unlad. Ipinagmalaki niyang nakaabot na siya sa Dark Orange Stage 2 taon na ang nakalilipas, at ngayon ay nagtatrabaho bilang instructor sa Helstia Auction House. Tinukso siya ni Arthur sa kanyang balbas, bago mahiyain na inamin na nasa Light Red Stage na ang kanyang mana core. Nabigla si Reynolds at halos mapasigaw sa gulat. Dahil sa kanyang pagmumura, ginaya ito ni Eleanor, na agad namang sinermunan ni Alice. Sa kabila ng lahat, masaya at magaan ang naging damdamin ng buong pamilya. Agad na niyaya ni Reynolds si Arthur sa likod bahay para magbanat ng buto at mag-sparring. Napatawa si Arthur at sa kanyang isipan ay masayang naisip, ang sarap sa pakiramdam na makauwi. Ang muling pagkikitang ito ay hindi lang isang emosyonal na pag-uwi, kundi simula ng panibagong yugto sa buhay ni Arthur, isang yugto na punang pagmamahal, pamilya, at isang lakas na pinaghirapan niyang makamit. At dito nagtatapos ang chapter 29 ng The Beginning After the End. Habang naghahanda sina Arthur at ang kanyang pamilya na lumabas upang magsanay ng sparring, bigla silang naantala ng isang lalaking may suot na salamin na dali-daling pumasok sa bahay. Halatang gulat at naghahanap ng paliwanag. "Ray, narinig kong buhay pa raw ang anak mo. Anong nangyayari?" Sigaw niya nang makita ang pamilya na patungo na sa bakuran. Kasunod niyang dumating ang kanyang asawa at anak na babae. Mula sa pananaw ni Arthur, agad niyang napagtanto na ito ang mga taong nag-alaga sa kanyang pamilya habang siya ay wala. Ipinakilala siya ng kanyang ama, si Reynolds, sa kanila bilang kanyang anak, ipinagmamalaking totoong bumalik na si Arthur. Ang lalaki ay si Vincent Helstia, matagal ng kaibigan ni Reynolds at may-ari ng Helstia Auction House, kung saan siya kasalukuyang nagtatrabaho. Magalang na yumuko si Arthur at ipinakilala ang sarili kina Vincent at Tabitha. Humihingi ng paumanhin para sa kalituhan at ipinaliwanag na siya mismo ang nag-utos na huwag ipaalam sa iba ang kanyang kalagayan.
Nabigla si Vincent sa pagiging magalang at mahinahon ni Arthur, at pabirong nagtanong kung totoo nga bang anak siya ni Reynolds. Sigurado ka bang anak ka talaga ng tatay mo? Tanong niya na sinagot ni Arthur ng may ngiti, madalas ko na pong marinig yan pero... Nagtawanan sila habang si Tabitha naman ay mainit na tinanggap si Arthur sa kanilang tahanan. Ipinakilala rin nila si Lilia, ang kanilang anak na halos kasing edad ni Arthur. Ngumiti si Arthur sa kanya na tila naging dahilan ng pagkalito ni Lilia, lalo na nang mapansin ang dragon pet ni Arthur. Si Sylvie, pagkatapos ng maikling pagpapakilala, tinanong ni Vincent kung totoo nga bang magsasparring sina Reynolds at Arthur. Nang makita niya silang nag-inita sa bakuran, hindi siya makapaniwala. Lumapit siya kay Alice, ina ni Arthur, at nagtanong kung totoo bang nasa light red core stage na si Arthur. Sinabi ni Alice na nagulat din siya, pero kilala niya ang anak niya, mabilis itong matuto at hindi ito nagsisinungaling. Nagduda si Vincent, sinabing kahit ang pinakamagagaling na estudyanteng tinatanggap sa Xerus Academy sa edad na 11 o 12 ay bihira nang umabot sa dark red stage. Tahimik lamang si Arthur habang pinapanood sila, iniisip na mas mabuting huwag nang sabihin na hindi siya agad nakapag-train ng core niya dahil abala siya sa pag-assimilate ng beast will ni Sylvia. Magsisimula na ang laban. Magkaharap sina Arthur at Reynolds, kapwa may kumpiyansang ngiti. Sinabi ni Reynolds na iba na siya ngayon, mas malakas. Sumagot si Arthur na gayon din siya. Bigla siyang sumugod, nagtangkang suntukin ang ama, ngunit nasalo ito ni Reynolds. Agad siyang bumawi ng sipa at sinundan ng siko, pero nahuli rin ito ni Reynolds at sinubukang ihagis si Arthur. Hindi nagpatalo si Arthur, kinapit ang damit ng ama at pinigilan ito, kaya't nagtap si Reynolds sa lupa para pigilan ang pagkakahagis. Nagkahiwalay sila ulit, parehong magaan ang loob. Ano sa tingin mo? Tanong ni Arthur. Hindi masama, sagot ni Reynolds, pero ngayon magpapaseryoso na ang tatay mo. Bigla niyang pinagsuntok ang kanyang mga kamay at sumiklab ang apoy sa paligid ng kanyang kamao. Ipinagmalaki niyang nakamit niya ang kakayahang ito matapos umabot sa dark orange core stage. Sa isip ni Arthur, ipinaliwanag niya ang sistema ng magic sa mundong ito. Karamihan sa mga magulang ay nagpapagawa ng mamahaling pagsusuri upang matukoy ang elemental affinity ng kanilang anak kung anong elemento ang natural nilang kayang kontrolin. Ang mga conjurer ay kayang lumikha ng mga elemento, samantalang ang mga augmenter tulad niya ay mas banayad ang affinity at lumalabas lamang ito kapag malayo na ang kanilang narating. Si Reynolds, bagamat walang formal na pagsasanay, ay natutunang likhain ang apoy matapos ang taon ng pagsisikap at pag-abot sa orange core stage. Ngunit si Arthur ay mula sa ibang mundo, kung saan ang affinity ay hindi nakatakda sa kapanganakan kundi pinipili ng tao sa pamamagitan ng sipag at tiyaga. Sa dami ng kanyang kalamangan, kaalaman, karanasan, at oportunidad, nakarating siya sa puntong ito. Ngumiti siya at inilahad ang kanyang sariling natutunang trick. Biglang kumidlat sa paligid ng kanyang katawan, at sumiklab ang kuryente sa hangin habang nakatingin siya sa kanyang ama. Ako rin ay may natutunan, sabi niya. Napamulagat ang lahat. Sa isang iglap, napatunayan ni Arthur na hindi lang siya basta nabuhay, bumalik siyang mas malakas kaysa sa inaakala ng kahit sino, at dito nagtatapos ang chapter 30 ng The Beginning After the End. Patuloy lang po sa pagsubaybay hanggang sa susunod na kabanata. Paalam!